Yes, good morning. Bilis, ha? Palapakan natin ang mga nanay in the house. Happy Mother's Day. Nabati niyo na po ba inyong mga mommies? Ng Happy Mother's Day. Sige nga po, batiin natin ang ating mga mommies. Happy Mother's Day. Sarap, ano? Amen. Sa mga nanay po dyan, kaliwat kanan, ang awitin po atin napakinggan ay Ugoy sa Duyan. Sa mga hindi nakakaalam, mga kabataan ay hindi na nila alam yung song na yun. Nirequest ko yun last Sunday. At salamat kay Kuya Albert. Binitin tayo ni Kuya Albert, nalaman lang namin na pwede niya kantahin. Kahapon lang. Iba talaga nagpapabitin eh. No. And of course, once again, we praise God. Maraming salamat po for joining us today. Sa mga nanonood po sa atin online, it's a special Sunday. Of course, as usual. Kaya lang po ngayon kasi we're celebrating Mother's Day. Kaya po talagang dito po sa church, we're so blessed because after the service, meron po tayong konting pagsasalu-saluhan. Is that good news, church? Ba't gano'n? Sagot nyo, amen. Tayo po ikakain hindi lang ng spiritual food, but of course, meron din po tayong konting inihanda para sa inyo. Pag sinabing konti lang talaga. Kaya mahina yung amen. And sa mga nanonood po sa atin, welcome po. Kami po ay excited din na makasama kayo on site at tayo po ay matatagpuan sa Unit 114E. Ground floor lang po yun. At dito po yan sa Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2. Las Piñas City. At tayo po ay sumasa inyo every Sunday at 9:30 in the morning. So ngayon pong araw na ito, sa ngalan po ng bumubuo na aming church, we welcome you and we're hoping na next Sunday, sabi nga ni Tita Nelly kanina, welcome po sa ating church. Sabi niya, gusto ko yung on-site na. Amen. At sabi rin ni Ate Irene kanina. So thank you for coming. And we're hoping na hindi po ito yung una't huli. Makasama na namin kayo every Sunday. Amen. At syempre, we welcome yung ating mga bisita from Bulacan. Yan. Palakpakan natin. Sila Sister Sally, happy Mother's Day din. At saka kay Brother Joel. Na sana kanina siya, binigo ako ni Brother Joel. Okay. Hindi kasi konting panahon lang nabitin. So, at sa mga kiddos nila, kay Josh, at saka kay Yana. Hello. Salamat for joining us today. And alam niyo po, excited po ako dahil medyo lilihis tayo ng konti sa ating mga pag-uusapan dahil special Nanay, Happy Mother's Day kay Mami Jackie. Ano bang tawag ni Ate Ashley kay Mama? Mama? Mami? Mama? O Inay? Mama? Mama? Mami? Mama. Yan. Of course, si Nanay Ophel. Maraming salamat. Nagpirma na ba ng si Nanay Ophel? Ng membership form. Hindi pa tapos. And ngayon po pag-usapan natin, it's all about mothers. Meron ako mga admonition for them. At para din po sa atin ito. Kasi baka sabihin ninyo, pang Mother's Day pala ang topic ano kinalaman namin mga tatay dito at mga anak. Well, mga kapatid, this is for everyone. Ang ating pang pag-uusapan, hindi lang pang sport, pang pamilya pa. Amen. So, tayo mga tatay ay malaki pong kinalaman sa umagang ito. And as we move on, samahan niyo po ako, let's pray po muna. Ama, maraming salamat po once again. Kami po ay malayang nakakapagpuri at nakapagbibigay ng aming mga pagpapasalamat sa inyo. At ngayong umaga pong ito, habang amin pong ipinagdiriwang ang kabutihan mo sa aming mga nanay, tulungan niyo po kami na patuloy po kami mamangha sa yaman na iyong salita. At hugasan, Panginoon, aming mga kaluluwa. Sa pamagitan ng iyong biyaya ay mapalaya kami mula sa aming mga maling paniniwala. At Panginoon, lulusawin mo ang mga pagdududa sa aming puso. At patuloy po kaming mapamahal sa isang Diyos na unang nagmahal sa amin. Kayo po iyon na aming Ama. Maraming salamat po at tulungan niyo po kami na maunawaan at patuloy po kami mamangha sa aming mga pag-uusapan. Ang lahat po ng ito ay aming idinadalahin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. And as promised today, ang ating pong message is entitled, A Gracious Mom. Di ba meron tayong mga mother-in-law? Di ba?
Pero meron din tayo mga mothers in grace. Sino dito yung mga mothers in grace natin? Amen! Yan. Happy Mother's Day kay Ate Maisa. At ang atin pong question for today ay ito. Gusto ko pong mga kaibigan natin on-site ay maging interactive po tayo. Sagutin po natin question na to. As moms in grace, how do you secure your children in God's love? So as promised, sinabi ko kanina, yung message po natin, it's not just for the moms out there, but also for the daddy and for the kids as well. So kung kayo po ay mga anak at mga tatay, meron din po akong mga paalala po sa inyong o mga admonition na iiwan na maganda po para atin pong isaalang-alang sa biyaya po ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu ay para maranasan po natin yung tinatawag na heaven on earth. Alam niyo nung araw, sa totoo lang, natatakot po ako mag-asawa. Tanong niyo bakit? Kasi yung mga kamag-anakan namin nung araw, alam ni Ate Irene ito. Kasi pinsan ko siya. Pag meron din ako mga kakilala ng mga kamag-anakan ko, pag tinatanong ko sila, tinatanong sila ng mami ko, "Oy, kumusta? Buhay may asawa?" Sabi ng karamihan ng sagot nila, "Eto, impyerno." Natatakot ako, syempre. Sabi ko, sino kayo napangasawa nito? Si Satanas. Pag yung mga mapapakinggan mo, hindi natin maiaalis sa kanila na siguro nga, hindi nila naranasan yung inaasam nilang langit sa lupa. Pero yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Kapag tayo po'y nakapag-asawa, ng tama, dahil nga po ito po'y nakabase sa panuntunan ng Biblia, I believe that you will experience heaven on this earth. Pero kapag ito po ay wala po sa panuntunan ng Biblia, talaga mararanasan niyo po yung impyerno dito pa lang sa lupa. Mahirap yun. Although ang maganda naman, kung kayo po ay nahararanasan yung impyerno dito sa lupa, may hangganan yun. Pero kapag kayo po hindi ligtas, yung impyerno makalipas ng buhay na ito, wala nang katapusan yun. Pero ang masakit lang doon, kapag hindi po maayos yung ating pakikitungo sa ating mga minamahal na mga ina ng ating tahanan, talaga po mararanasan natin. Hindi po yung init at pag-aalam ng ating pagmamahalan, kundi yung init ng galit at puot sa ating tahanan. Maapektuhan din po yung ating mga nanay, yung ating mga anak. Di po ba? So dito po, sa ating pag-uusapan ngayon, alamin natin once again, as moms and grace, how do you secure your children in God's love? Kasi tayo po mga magulang, tayo mga nanay, ay napakalaki pong bahagi sa ating pamilya. Di ba? Kayo po ay mga ilaw ng tahanan. Pero sabi nga po ng iba, ilaw kayo. Pero bakit sabi ng isang anak, bakit yung nanay sa bahay namin, speaker? Ngayon, aalamin natin, bakit po kaya may mga nanay na rapper o speaker? Ano po kaya nami-miss out sa magandang plano ng Diyos para sa atin? And I'm so sure, dito po sa ating tahanan, ang mga nanay po natin ay mga ilaw ng tahanan. Amen? Wala pong speaker dito of the house, di ba? Wala. Wala rin mga rappers dito, ano? Wala. So, ito po ay tulong natin as a church sa biyaya po ng Panginoon. Kung meron po kayong mga nanay na speaker o mga nanay na mga rapper, paki-share po yung ating broadcast today. At this message is for you, Mommy, and also for the daddies and the kiddos out there. So, mga kapatid, ang ganda po, ano, ating pag-uusapan, na nababansagan natin yung mga nanay natin, rapper, speaker, o kaya marites. Pag sinabi marites, puro negre. Alam niyo po, naniniwala ba kayo kung bakit po nagiging nega si Mommy, malaki pong bahagi tayo mga daddy. And of course, mga malakas ang amen doon, ah. Hindi lang si daddy, ah. Marunong tumahiming, ah. Mga daddy, alerto tayo, ha? Kasama rin po, may malaking epekto ang mga anak sa pagiging rapper o kaya pagiging speaker ni Mommy. Now, bakit po may malaking bahagi po tayo kung bakit minsan nagiging marites yung ating mga nanay? Hindi po natin maiaalis sa kanila dahil kaya po sila nagiging marites, maisingit ko lang po ito bilang admonition sa ating mga tatay at mga anak. Pag wala po sila nakakausap sa bahay, maghahanap ng mga kapwa nila marites yan. Di ba? Kaya po maganda,
Tayo po, bilang mga hubby, di ba nung nililigawan natin muna yung ating mga magiging misis, lagi natin pinagsasamantalahan ng panahon para kausapin sila. Ang nakakalungkot, pag napangasawa na, tahimik na. Kasi pastor, pag nagsalita pa ako, dalawa na kaming rapper. Maingay na masyado yung bahay. Pero mas maganda po kasi, talaga, ang laki pong importansya na ang asawang lalaki, kasama po ako dyan, included po ako dyan, tayuan po natin yung pagkatawag sa atin bilang kaulayaw at kakwentuhan ng ating mga may bahay. Amen. Kasi maganda po yung pagmanawa, nagsisimula ng magsalita si nanay ng mga bagay na nilalaman ng kanyang puso. Huwag yung deadma lang tayo. Maganda yung kumustahin din natin sila. Ba't ganyan ang nararamdaman mo? Yun. Pero mas maganda bilang ama ng tahanan, kung napapansin nyo si nanay po ninyo, ay kadalasan nagrarant na sa bahay o kaya ay mahilig ng mga kwentuhan or nagiging negastar na si nanay, maging creative tayo na ilihis yung kwentuhan na yon at dalhin natin sila sa isang makasaysayang kwentuhan. So responsibility natin mga tatay yun. At bilang mga anak din, maglaan din po tayo ng panahon, mga anak, napakinggan si nanay. Makulit nanay ko ganun talaga, pagtiisan. Pero pag nagkaroon ka ng pagkakataon, alam mo, minsan nagiging makulit ang nanay kasi wala nakikinig sa kanya. Amen? Hindi ko na sasabihin kung sino yung mga nag-i-amen. So, malaking responsibility. Kaya ako rin sinasabi ko sa mga anak ko by the grace of God, although ako naman, si Joe kasi basically, tahimik talaga Ako pa nga ang mas mas maingay sa bahay. Pero nagkakaroon kami ng pagkakataon every single day. Magkasama kami lalo ngayon dahil hindi na ako nag-o-office. So maraming pagkakataon nagkukwentuhan kami. At kapag meron din siya kinukwento, sabi ko pagkausap na niya yung kanyang mga kapwa, mga correspondents, sila Sister Sally, sila at Sister Mylene, ang ganda ng kanilang mga pinag-uusapan at minsan nakikiano rin ako. Nag-i-eavesdrop din ako. So nagkakaroon kami ng kwentuhan makasaysayan. So, malaking bagay po yan. And of course, bilang mga mananampalataya, meron ako nakita sa Facebook na napakagandang paalala po sa atin. Sabi ni Denzel Washington, small minds discuss other people. That's gossip. Sa Tagalog ay chismis. Good minds discuss events. And great minds discuss ideas. Kaya po dito sa church, marami tayong mga ideas. And we praise God sa nakalipas naming ministeryo nila, Kuya Eman. Alam niyo po, tapos na yung ating campus ministry. Palapakan natin si Kuya Eman at saka si Kuya Aves for leading that ministry. Isa po yan sa mga ideya. Kita nyo na. Bakit? Because we have great minds here in church. So tayo po, hindi tayo naglalaan ng panahon para chismis. At iniiwasan po natin pag nagsasama-sama tayo sa church. Naalala ko noong araw pag-pray natin si ganyan. Alam mo ba, si sister ganyan Hindi natin namamalayan, gossip na yun Meron bagong ka-love life si ganyan. Pag-pray natin, pastor, medyo iwasan po natin yun. Minsan nagagawa yan pag mga midweek service So iwasan natin yan. Because small minds po yun. Maliliit na utak yun. But good minds discuss events and great minds discuss ideas. Mga bagong idea. Amen? So, naniniwala ako marami pang magagandang ideas po ibibigay ang Panginoon sa atin dito sa church. So, maganda po, imbes na tayo po ay nagbibigay ng panahon sa mga bagay na walang, natatawa si Mrs. sa word na ito, mga walang kapararakan. Ang lalim nun, mga walang saysay. Pag sinasabi ko to, sabi sa akin ni Joe, ang tanda ng mga, mga Tagalog mo. Pero masarap sabihin yung mga bagay na walang kapararakan. Iwasan po natin yon. Amen. At ako rin po, basically, as a father to my kids at as a hubby to my wife, included po ako sa mga admonition na ito. At kailangan ko rin po matuto. Amen. At mahalaga po yung ating mga pinapasok sa ating isipan, sa ating asal, may kinalaman po ito sa ating mga inuusal. Amen. So ito po yung mga mothers in grace. Kapag tama po yung ating pinapasok sa ating isipan, and I would like to invite you every Tuesday, meron tayong Bible study. Kapag tayo pinapapagyaman ng ating isipan, ito rin po yung lumalabas sa ating mga labi. Amen? Sabi nga po ng Biblia, ito yung nilagay kong verse kanina sa aking may bahay.
Proverbs 31:26-28. She opens her mouth with wisdom. Diba? Pag bumubuka na ang labi ng inyong mga misis, na ating mga nanay, natututo po tayo. Hindi tayo nakakaalam ng mga bagong chismis. Kaya po delikado talaga yung maraming, yung machismis. Naalala niyo po yung isang kilalang celebrity, ano bang tawag sa kanya, reporter. 2 beses na siyang demanda for cyber libel. Pinag-isa ko, cyber na raw ang tawag doon ngayon. Cyber, kasi cyber libel. So, na-demanda ito for cyber. Nakalungkot, ano? So, yung business niya, doon siya kumikita ng pera, maghahanap ka ng issues. Tapos, ang dating, syempre, sisiraan mo ibang kapwa. Small minds yun Meron nga nag-advise sa kanya umiidad na po tayo, tigilan na natin yan. So, tayo po, ang mga nanay natin, because nakakapakinig tayo, nakakapag-aral tayo ng Biblia, kung ano yung pumapasok sa ating asal, yun po ang ating inuusal. Once again, Proverbs 31:26-28. She opens her mouth with wisdom. And on her tongue is the law of kindness. Pansinin niyo po yung mga, permit me to say the word, mga chismosa, hindi rin sila kind. Di ba? Pero yung mga nanay na punong-puno ng wisdom at tinatanggap nila ito sa kanilang isipan, wisdom din ang lumalabas sa kanilang mga labi. Verse 20. 7. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Wala siyang panahon para sa mga bagay na walang kapararakan. Verse 28. Her children rise up and call her blessed. Her husband also. And he praises her. Kanina pagising namin sa umaga ay sobrang nagbigay sa akin ng kagalahan. Pagising ng mga anak ko, ang sarap ng bati nila kay mami nila. Ang sarap sa piling ng mga tatay Si Arya, nakakatawang bumati yan Social yan. Anak, paano yung bati mo kanina kay mami? Feeling ko kanina nasa US kami. Ibang klase bumati yan Hello, mom. Parang may pagka-Canadian accent po Sabi ko, sino kaya tatay nito? Alam po ako Ba't gano'n magsalita? Kakaiba no? Now, ito po yung admonition ko for the husbands. Be quick to appreciate your wife. Kasi kadalasan, ito na miss out natin. Halimbawa, nakapagluto si nanay. Ang sarap ng food. Pero tayo mga tatay, walang kibo. Kain lang. Pero kapag tayo po ay kumain ng sunog na pinirito, ang bilis nating magreklamo sa ating may bahay. Sabi natin, di ba itong bangus pinapaprito ko, bakit cremated na? Ganon ang sinasabi natin So, husbands, kasi ang mga nanay natin, kasi ako naniniwala ako, and by the grace of God, yun din I walk my talk. Pag naghahain po si Mrs. sa umaga, naku, kahit sabi niya, binubola mo lang ako. Pero sa totoo lang, hindi ko makuha yung timpla ng coffee niya. Kahit ginagaya ko na, iba yung lasa ng kape ni Mrs. Nagte-thank you pa rin ako talaga. Ibang klase. Masarap talaga. Hindi ko kayang gawin. And then, maganda po, even kahit po hindi kasarapan yung luto niya, i-appreciate natin siya. Kasi napagod Di ba? Pagising sa umaga, siya unang gumigising. Kagaya na aking may bahay, maagang gumigising yan. Maaga ding natutulog. Naku, grabe matulog yan. Sabi ko, para kang 80 anyos na. Mamaya, pagising ko na umaga, nagwawalis ka na sa labas. Natutulog yan, inaantok na yan. Alas 7 pa lang ng gabi. Pero maaga talagang gumising. Ever since. So ngayon, pag siya po yung nagluluto, syempre, hindi naman perfect ang luto ng mga misis natin. Hubby, let us quick to appreciate your wife. Sabihin lang natin, sarap. Salamat sa paghahanda. Di ba? Amen? Husbands? Amen. O, ba't galit ka, Kuya Albert? Di ba? Si Kuya Albert, malambing yan sa kanyang misis. And then, ganun din po. Tayo mga anak, let us be quick to acknowledge your mother. Amen. Kapag may ginagawa po ang mga nanay niyo sa inyo, huwag po kayo minsan nakukulitan. Or maging, ako iniisip ko na lang nung araw, wala mahal ako ng nanay ko Alam po ito ni Ate Irene. Buti na lang nandito sa Ate Irene, mapapatotohanan niya ito. Malapit ako sa mami ko. Alam niyo po ba, college, hindi college, nagtatrabaho na ako sa FEBC. Pag ako'y umuwi ng medyo gabi,
Wala pang cellphone nun eh. Yung nanay ko, sa may, ano bang lugar namin na yun? Hindi ko maalala kung ano yung lugar eh. Basta, pag naglalakad ka, walang liku-liku yun sa Cavite. Matatanaw mo na, naku, yung nanay ko nasa malayo nag-aabang na. Nagtatrabaho na po ako nito ha. Alam niyo, hindi ako naiinis sa kanya. Pagdating ko, yayakap ko siya. Iniisip ko sa kanya parang, kasi sa kanya parang ano pa rin ako eh. Ako pa rin yung bunso niya eh. So, ina-acknowledge ko talaga siya. Sabi ko, Ma, thank you ah. Gabi na yun. Alas 11 ng gabi. So, mga anak, be quick to acknowledge your mother. Mahal po kayo na ating mga nanay. At sabihin natin sa mga nanay natin, kung medyo nakukulitan tayo, yes, may mga nanay na makulit. Sabihin mo, Nay, thank you sa iyong pag-aalala. Pero wag po kayo mag-alala. Kasi iniingatan na ako ng Panginoon dahil sa inyong panalangin. Yun ang magandang sabihin. Hindi yung, nandiyan ka na naman, hindi ka na parang bata. Ako nga nagtatrabaho na, ganun pa rin po yung relationship namin ng nanay ko eh. At nung nag-asawa na ako, talaga naman, very close si mami kay Mrs. Pag napagkamalan mo nga, parang sila po yung magnanay eh. So, praise God. Talagang meron tayong mga nanay. So, ito po yung mga admonition natin for the kids. Be quick to acknowledge your mom. Kayo po ay blessed dahil kung kayo po may nanay pa, ilabas nyo sila mamaya. Ilabas nyo lang. Tapos ipasok nyo uli. At sa mga hobby naman, let's be quick to appreciate yung ating mga nanay. Practicein natin. Kasi pastor, nahihiya ako, parang awkward na eh. Simulan natin mamaya or bukas, pagising sa umaga. Sabihin nyo salamat sa paghahanda mo. Di ba? Masarap po sa feeling ng nanay yun eh. Kasi parang sinasabi ng ibang mga hobby, syempre, tagal na namin mag-asawa eh. Kahit po yung simple I love you, sabihin nyo sa mga asawa nyo, I love you. Ako nga, pag ma-attend kami ng ibang church, pag sinabi ng pastor, sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Katabi ko si Mrs. Binibiro ko yung lagi, sabi, you are blessed. Love you. Kinikilig naman. Ganon talaga eh. So, patuloy po natin pakiligin ang ating mga nanay, ang ating mga mahal sa buhay. Amen. So, let's go back to our question. I'll be giving you 3 admonitions para naman sa mga mommies today. Tapos na tayo sa daddy at saka sa mga kids. Question. Once again, this is our question for today. As moms and grace, how do you secure for children in God's love? So, hindi lamang po yung pagmamahal natin sa kanila. It should be in God's love. Kasi po yung pagmamahal ng Diyos ay perfect. Yung ating pong pagmamahal ay hindi po perfect. So, number 1, bilang mga nanay, ito po yung admonition para sa inyo. Number 1 admonition, a mom should still discipline her children regardless of the age and career. Amen. So, ang mga nanay, minsan bumibitaw yung mga nanay kapag medyo umiidad na yung kanilang mga anak. Disiplina po pinag-uusapan dito ha. Hindi po pangungonsente, disiplina. So, sabi po ng Proverbs 22, verse 6, train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Mas maganda po yung mga bata ay nanidisiplina natin bata pa lang para pag dumating na po yung edad nito at medyo kumukunat na ang balat, hindi na tayo mahihirapan pa rin dahil sila po yung pinalaki natin sa tamang panuntunan. Alam niyo po yung word dito na go, train up a child in the way he should go. Yung mga bata po ng araw, ito po ay Old Testament passage. Yung mga Hudyo nung araw, kapag sila po yung nagbabasa ng Torah, pinapatikim po sila ng honey, pulot-pukyutan. So every time sila nagbabasa ng mga promises ni Yahweh, naaalala ng mga bata kasi tumitikim sila ng pulot-pukyutan or honey. So nararanasan nila, ang salita ng Panginoong Diyos ay matamis. So ganon din po tayo, in the way He should go. Dapat, yung ating pong panuntulan bilang mga nanay, bata pa lang po yung mga anak natin, dapat it should be in the way of the Lord. Ipakilala natin yung masarap at matamis na salita ng Panginoon. Ito ang problema. Paano kung hindi po kayo pamilyar sa salita ng Panginoon? Hindi nyo mararanasan. At hindi mo maipaparanas sa mga anak ninyo yung tamis ng salita ng Panginoon. Kaya po, ako'y natutuwa sa inyo dahil sinasama nyo inyong mga anak. Kasi mas mainam po ang mga anak natin ay lumalaki sa church. Amen? Amen.
Kasi tayong mga magulang, nababawasan po yung ating sakit ng ulo pag sila po ay medyo lumaki-laki na. Because na-train na po sila. Hindi po nung ating sariling panuntunan, kundi ang panuntunan ng Panginoon. And then, sabi po ng second part ng Proverbs 22 verse 6, and when he is old, he will never depart from it. So kahit ano pa pong edad ng yung mga anak, kahit po siya po ang tinatawag na yung breadwinner sa bahay, never po ninyong tatanggalin yung responsibility sa inyo bilang mga taga-discipline ng inyong mga anak. Kasi napapansin ko sa mga Pilipino, hindi lamang po sa mga Pilipino pala, no? Sa lahat, pag kumikita na yung anak, tumutupi na si nanay. Hindi po dapat ganon. Responsibility po itong ibinigay sa inyo ng Diyos, tayuan natin. Kahit po umiidad na, halimbawa yung anak nyo ay 90 years old na, so ilang taon na kayo nun? Grabe, may mga ganong anak pa, no? 99 anak nyo. Ay ba, kung yan po ay humihingi pa rin ng mga bagay sa inyo, mukhang hindi nyo po napalaki ng tama. Pero kapag siya po ay kumikita na, still, kayo pa rin po, meron pa rin pong last say. At ito po nami-miss out ng marami mga magulang. Nanay, never po ninyong ititreat ang inyong mga anak bilang best friend. Mali po iyon. Hindi kayo mag-best friend. Kailangan kayo ng mga anak nyo bilang nanay. Ang best friend, same level. Ang nanay, mas mataas. So never treat your children as your best friend. Children never treat your mothers and fathers as best friend. Hindi yung best, this is a best friend. Kailangan ng mga, alam niyo kung bakit? Kailangan ng mga anak ninyo ng someone who will protect him or her. So yung sabi namin sa mga anak namin, hindi tayo best friend. Anak ko kayo. Sabi ni Mrs. sa kanila, anak namin kayo. Kasi kami mga magulang ninyo or nanay, kami ang nilagay ng Diyos to protect you. Hindi best friend. Hindi yung tipong pag best friend, mami, meron ako crush. Alam niyo, ano po siya? Mamamatay tao. Sabi nung nanay, ay talaga, gwapo ba? Sabi niya, nagkasundo pa. Hindi ganon. Kasi po, ang mundo ngayon sinasabi nila, pag may mga ini-interview sa mga shows, magnanay. Ang ganda nyo namang magnanay. Oh yes, kasi best friend kami. Sabi ko, mali. Ang nanay, hindi po siya best friend. Of course, friend siya ng anak mo. Friend mo yung anak mo. Pero, mas mataas po ang pagkatawag sa inyo bilang mga nanay. Amen. Nanay kayo. So, nandiyan kayo para protektahan ang inyong mga anak and to guide them in the path of righteousness, in the path of the word of the Lord. Amen. So, dito lang natin napapakinggan sa church, ano? Akala natin, cool. Yung nanay ko, best friend kami. Akala natin cool. Pero hindi pala siya biblical. Ang mga nanay po, protector yan. Nilagay ng Diyos yan eh. Nanay ko, hindi ko best friend. Nanay ko siya. At mataas po yung respeto natin sa mga nanay natin. Hindi mo sinatawag ang nanay mo, oy nanay! Hindi ganun. Nay, may love. Kaya mga bata dito, huwag niyong sinisigawan yung mga nanay niyo. Sama niyo na rin yung mga tatay. Huwag niyo rin sinisigawan yung tatay niyo. Ha? So, yun po ang paalala sa atin. At kailangan na maintindihan po ito ng mga nanay. Responsibilidad po natin na maging nanay tayo sa ating mga anak. Kahit sila po ay kumikita pa ng pera. Huwag kayong tumutupi. Nanay kayo eh. Amen? Kasi yung anak ko siya yung bumubuhay sa amin. Nanay po kayo. Sa mga nanonood sa atin, paalala mo sa anak mo. Kasi ibang nagagawa ng pera pag kumikita na yung mga bata. Ako, yun sinasabi ko rin sa mga anak ko eh. Kumikita na rin po yung mga anak namin, pero kami pa rin po ang kinikilala nilang nanay at tatay. Hindi pwedeng, pag mali talaga. Kaya nga minsan sinasabi namin sa kanila, pag nagpapaalam sila sa amin. Minsan, di ba yung mga anak, yun naman eh. Di ba nagpaalam ka? Sabi ko. Ang paalam, ang sagot dyan, yes or no. So, ibig sabihin, pag nag-no kami, lalo si mami nyo, kasi usually, pag nagpapaalam sila, pag nagtanong sila sa mami nila, alam nila, yun din yung sagot ko. Amen. At mga mamis, dapat tayo po mga mamis ay pares tayo ng desisyon sa inyong mga asawa. Kasi pangkaraniwan, nagpapaalam yung mga anak sa mami. Kasi iba yung desisyon ni daddy, iba yung desisyon ni mami. Ang problema nito, nagiging bad cop si daddy, good cop si mami. Ngayon, kanina pong responsibility naman ito sa mga mami. Sabihin niyo po mga mami, na pagkasunduan namin ng
papi na yun, ng papa mo, na parehas kami ng desisyon. Kaya kung humindi sa'yo si papa mo, hindi rin ako. Pero mas maganda po doon, pinag-uusapan muna. Amen? Parang humihina ang mga boses ng mga narito ngayon. Amen! Amen! Parang may mga nagbubulungan, ano? Alam niyo, tayo po mga nanay, sama ko sarili ko, dapat hindi rin po tayo konsentidor. Dapat tinatayo natin yung responsibility na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba, sa isang tagpo sa 2 Samuel chapter 13, kilala niyo po si Absalom, yung anak, isa sa mga anak ni David. Kung bakit po siya naging rebelde sa kanyang tatay ni si Haring David. Dahil ito pong si Haring David ay kilala bilang konsentidor na ama. Bagaman nalaman po niya na ginahasa po ni Amnon, si Amnon po ay isa sa mga anak din ni David. Yung kanyang kapatid na si Tamar, yung half-sister niya, wala pong ginawa si David. Tikom ang bibig. At nung nalaman po ito ni Absalom, nagalit siya sa tatay niya. At dahil nagalit siya sa tatay niya, hindi kumilos, hindi niya dinisiplina itong si, ano pangalan niya ulit, si Amnon, siyang gumawa ng paraan. Pinatay ni Absalom si Amnon para ipaghiganti si Tamnar. Tama ba yung pangalan niya? Oo. Tamar. Kaiba yung mga names, no? Kaya pag nagkaroon kayo ng mga anak, Tamar, Amnon. O kaya Otlum. Kailan ko lang nalaman yung Otlum, multo pala. Parang kalaban sa Avengers, kakaiba yung mga pangalan ngayon. No? So, tayo mga nanay, wag po tayong maging konsentidor sa ating mga anak. Kahit sila pa man po ang kumikita sa bahay, tayuan natin yung responsibility para hindi po naghahari ang kasamaan sa ating tahanan. Sabi nga po ng Psalm 127 verse 3, "Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward." Kung nakikita niyo po yung mga anak ninyo bilang mga biyaya at pagpapala, pakaiingatan po natin sila. Amen? Tayuan natin yung responsibility na binigay sa atin ng Panginoon. Nang sa gayon, paglaki po nila, hindi po sila mapapasama. Kagaya ni Haring David, hindi lamang po lalong sumama. Itong si Amnon, napatay pa. For the wages of sin is death. Sayang. Napasama rin si Absalom dahil sa galit niya sa tatay niya. Bakit? Kasi walang tumayo sa tama. Sabi nga po ng kasabihan, the only thing necessary for the tribe of evil is that good men should do nothing. Sabi ni Edmund Burke. Ikausap kami kagabi. Binigay niya sa akin to. Kaya po nananagumpay ang masama kasi tikom po ang bibig ng mga nasa tama. So kung alam yung tama kayo, tayuan po natin. Alam niyo kapag nasa matuwid po kayo, huwag kayong mag-alala. Nasa tama po kayong panuntunan ng Diyos. Pero marami kayong masasagasaan. Marahil yung mga anak nyo sa ngayon, magagalit sila sa simula. Pero later on, papasalamatan din po kayo ng mga anak po ninyo. Amen? Nung bata pa ako, naalala ko yung mami ko, sabi ko sa kanya, napaka-stricta mo, ma. Alam mo, totoo lang. Sabi ko, nagpipray ako nung araw. Kasi meron akong tiyahin na sobrang bait, pero konsentidora yun. Sabi ko sa kanya pa nga nun, sana kayo na lang pong nanay ko. Sabi ko, yung mami ko kasi napaka-stricta. Pero nung na-realize ko, kaya pala stricta yung mami ko, kasi nandun po siya sa panuntunan ng Biblia. At nagpapasalamat ako dahil siya po ang nagdala sa akin sa Panginoon. So palakpakan po natin ng Panginoon. So mga nanay, huwag kayong matakot kung nagagalit sa inyo mga anak nyo. Pero tama naman yung panuntunan ninyo. I believe darating ang panahon, magpapasalamat din sila sa inyo. Gaya ko. Pasalamat ako sa nanay ko. Yung pagiging stricta niya ay nararapat lang talaga. Amen. So once again, sabi po ng Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will never depart from it." Amen. So dito na tayo, number 2. Admonition to mothers. Number 2, always affirm your children that they are loved. Wow. Ang ganda po nito. Mga kapatid, ito po ay pag sinabi natin, affirm your children that they are loved. Iba po yung ina-affirm natin sila at kinukumpara sa ibang tao. Oy, anak, mahal ka ng mami. Huwag mong pansinin yung mga kaklase mo, mas magaling ka sa kanila. Mali po iyon. Affirm natin sila na mahal natin sila.
Alam niyo, meron pong ganitong tagpo sa Biblia kung saan ang Panginoong Jesus po sa kanyang pagmiministeryo dito sa lupa ay nagsisimula pa lang. Wala pa siyang ginagawa. Wala pang napapatunayan ika nga ang Panginoong Jesus. Pero in-affirm na po siya ng kanyang Diyos Ama. Balikan po natin ang kasaysayan in Matthew chapter 3. Verses 16 to 17. When Jesus had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened to him, and Jesus saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Now, ito po ang makikita natin na paano po siya in-affirm ng Diyos Ama in verse 17. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son." May sense of yung pag-aako, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Wala pa pong ginagawa dito si Jesus. Pero sabi na po ng Panginoong Diyos sa kanya, "This is not just my Son, my beloved Son." Hindi lang basta beloved Son, in whom I am well pleased. Ako'y talaga namang nalulugod sa anak kong ito. So ito po ay nangyari before po magsimula yung ministry ni Jesus. And then, alam niyo po ba ang Jordan River, kung di ako nagkakamali, where the Dead Sea is, ito po yung pinakamababang part ng mundo. Pinakamababa. Tama, Ate Mel, no? Alam ni Ate Mel yan kasi talagang nakarating na po siya dyan. So, sa lugar na kung saan ang pinakamababa ang kalagayan at wala pa napapatunayan ng Panginoon, sinabi na po ng Amang Diyos sa kanyang bugtong na anak, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Maganda po sa mga anak natin. Kahit po wala pa sila napapatunayan, let us affirm them. Anak, mahal kita. Kahit wala ka pa napapatunayan. Hindi po natin sinasabi, kapag maraming awards si anak, mga mommies, "Anak, manang-mana ka talaga sa akin." Pag bumabagsak sa eskwelahan, manang-mana ka talaga sa tatay mong magaling. Hindi natin ginagawa yun, di po ba? And then, balikan po natin yung istorya ng ating Panginoon. Nang makalipas sa maraming panahon, marami na pong pinatunayan ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Alam niyo po ba, nung pagdako po nila sa Mount of Transfiguration, which is Mount Hermon, wala po nagbago sa sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya. In Luke chapter 9, verse 35, "And a voice came out of the cloud saying, 'This is my beloved Son, hear him.'" Parehas pa rin. Nung marami na po napatunayan ang bugtong na anak ng Diyos sa Mount Hermon, ito po yung tinatawag na Mount of Transfiguration, hindi po nagbago ang affirmation ng Diyos sa kanya. Now, what's my point? Ang mga anak po natin, pag sila po'y affirm ng pagmamahal ninyo, especially mga nanay, of course, kasama ang tatay. Mother's Day ngayon, dito tayo sa mga nanay. Alam niyo po, yung mga anak ninyo, hindi po yan magwawala sa buhay. Kasi kapag alam nila, sa nanay ko palang mahal na ako, bakit pa ako pupunta sa barkada ko? Minsan po, kapag po ang mga anak natin ay napapariwara, alam niyo kung bakit? Kasi hindi po sila nakakarinig ng affirmation sa loob ng kanilang tahanan. Na pangkaraniwan. Naalala ko nung araw, balikan ko lang of course, narinig niyo na po yung aking illustration, yung aking karanasan kay Aryan. Si Aryan, sabi niya, malungkot siya. Sabi ko, "Anak, bakit malungkot ka?" Kasi daddy, nag-exam kami. Sabi ko, Kumusta kayo?" "Ito, anong score mo?" 45. "Okay, I'm proud of you." Kumusta ka yung mga kaklase mo? Hindi para umuwi ng bahay, natatakot sa kanilang tatay at nanay. Sabi ko, 45. Uy, taas yun over 100. Di ba? Totoo yan. Alam ni AR. Niyakap ko siya. So sabi ko, "Anak, ba't naman gano'n? Pero mahal pa rin kita." Pero sabi ko, "Anak, mahal kita. Huwag ka mag-alala." The next time, nag-excel. Hanggang ngayon, nag-excel. Biyaya po ng Panginoon. What if, sabi ko sa kanya, "Bihira ka mo, manang-mana ka sa nanay." Alam ni Arya yun, talagang sabi ko, kasi naalala ko yung affirmation Isa pang bagay na naalala ko, si Aves, gagraduate na yata siya nun sa high school, anak, no? Tapos Friday afternoon, umuwi siya, lulungkot. Sabi ko, "Anak, bakit?" Pinapatawag ko kayo nung, daddy, yung teacher ko sa Monday. Kasi, pag hindi daw ako nakapasa, doon daw malalaman kung nakapasa ako o hindi. At pwede na siyang magkolehiyo. Lungkot talaga si Abes. Binigyan ko ng maraming biskwit, malungkot pa rin.
Walang hindi siya sumasaya. Tapos ngayon, this was Friday. So, hintay kami. Until Monday, malungkot siya. Sabi ko sa kanya, anak, huwag kang mag-alala. Maging sino ka man, anak ka pa rin namin. Nagsasalita pa si Abis, ginano ko na yung labi. Huwag ka na magsalita. Nagastos na natin tuition fee mo. Kung kailangan ka uulit tayo. Alam niyo, pagdating po nung Monday, nandun kami, punta kami sa school. Nandun, dumating yung teacher. Alam niyo, samaan ng loob ko. Si Abis nandun sa baba, lungkot. Nakikita ko siya, lungkot eh. Tapos sabi sa akin ng teacher, hindi pa uso yung prank eh. Para bang sinabi niya sa akin, it's a prank, pasado po si Abis. Sabi ko sa kanya, ma'am, huwag niyo pong gagawin yun. Kasi kako yung anak ko for 3 days, hindi makatulog. Eh what if kami mga magulang hindi namin siya tinanggap? Yung pala, gusto niyang i-surprise si Aves na pasado siya. Kaya lang, yung dusa nung bata, 3 araw, pumayat si Aves, hindi makakain eh. Imagine niyo kung ano yung tsura ni Aves na payat. Humpak talaga eh. Pero may mga biskwit sa loob. Pero sabi ko doon sa teacher, huwag niyo pong gagawin yun. Buti na lang, ina-affirm namin si Aves. Sabi, to be honest, alam ni Aves ito. Sabi ko, anak, whether hindi ka makapasa o hindi, di ba, habang nakagano yung daliri ko sa bibig niya, naniniwala kami, you did your best. So, praise God. Yung mga kaibigan ni Aves noon, gayon din, natatakot sa nanay at tatay nila. Bakit? Eh, papagalitan sila eh. Buti na lang, alam natin ang panuntunan ng Biblia. Si Jesus po, siya po yung nag-excel sa pinapagawa sa kanya ama. Why? Because noon pa lang sa Jordan River, wala pa siya napapatunayan, in-affirm na siya ng Diyos Ama. So ito pong gawin natin, mga mami, sa inyong mga anak. I-affirm niyo na sila, even though wala pa sila napapatunayan, this is my beloved son. Not just a son, but beloved son in whom I am well pleased. Then after ilang panahon, doon po sa Mount Transfiguration, yun pa rin po sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya, this is my beloved son, hear him. Bakit po sabi ng Diyos, pakinggan niyo siya? Because naniniwala ang Diyos Ama sa credibility ng kanyang anak. Amen. So kapag naniniwala tayo sa kakayahan natin mga anak, ina-affirm natin siya. Hindi para ipagyabang, anak, hindi ka kagaya ni ganyan, ni ganon. Hindi po, mali po yun. I-affirm natin siya, anak, kaya ka pinagyaman ng Diyos para maging pagpapala ka sa iyong mga kaklase, sa iyong mga kaibigan. Hindi natin sila ikinukumpara. Yung kaklase mo, nako, walang kwenta yun, walang binesa sa iyo, mas magaling ka doon. Binobola mo anak mo nun, masama po yun. Amen. So, affirm your children. Amen. So, that's number 2. Amen, church? So, dito na tayo. Number 3. Correct your children in private and praise them in public. Naku, napaka-importante po nito. Para na ma-maximize po natin yung saya sa ating tahanan. At ang sagay yung mga mommies, yung mga anak po ninyo, kahit umiidad na yan, napapansin nyo, parang ayaw humiwalay sa akin ng mga anak ko. Si Abes nga, dapat yan eh. Dapat yan talagang, di ba sa age po ng mga kabataan ngayon, na 20, 23, 25, di ba? Lumalayo na yung mga anak natin. Pero bakit po nananatili sa atin ang mga anak natin? It's because tama po yung principle natin. We correct them in private and praise them in public. Alam niyo, meron pong magandang ginawa po dito ang ating Panginoong Jesus. Nang minsan ay may pagdududa rin po. Nagkaroon ng pagdududa itong si John the Baptist. Si John the Baptist po ay pinsan buo na ating Panginoon. And then, nagduda po sila. Nagpadala po ito si John the Baptist ng kanyang mga disipulo para tanungin si Jesus. Siya, ikaw ba talaga yung Messiah? Now, tingnan po natin kung paano pong kinalingan ng Panginoon yung tagpong ito. Although alam ko sa puso ng Panginoon, masakit yun. Yung pagdududahan ka. Di ba? Ngayon, paano pong kinalinga at paano pong hinarap ng Panginoon ito? Paano po niya tinugon yung mga tanong ng kanyang pinsan ni si John the Baptist, found in Matthew 11, verses 2 to 3. And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples. So, nagpadala siya ng mga emisaryo niya. Bagaman, napakinggan na po niya yung mga magagandang ginawa at kamanghamanghang bagay na sinasakatuparan ng Panginoon. Verse 3, and said to Jesus, so pinadala niya yung kanyang 2 emisaryo, are you the coming one, or do we look for another? Medyo masakit yan, di ba? Sabi ng mga emisaryo ni John the Baptist, once again sa Tagalog, kayo ba yung Messiah?
o maghihintay pa kami ng iba? Isipin nyo kunwari kayo si Jesus. Si John the Baptist po, nilagay siya ng Diyos to pave the way for Jesus. Amen? Ito po ay pinrapisay na ni Elijah. Pero dumating po sa panahon na habang nasa lowest point itong si John the Baptist, parang nagkaroon siya ng duda. So pinadala niya yung emisaryo niya at tinanong niya ang Panginoon, kung ako to, medyo magtatampo ako kay John the Baptist eh. Ikaw ba talaga inaantabayan naming Messiah? Are you the coming one? Or meron pa kaming aantabayanan na iba pa? Tingnan natin kung paano po tumugon ng Panginoon. Kung ako to, ibang sasabihin ko. Buti na lang, hindi ako si Jesus. Tingnan natin ang kasaysayan. Jesus answered in verse 4, still with Matthew chapter 11, and said to them, yung dalawang emisaryo, "Go and tell John the things which you hear and see. The blind see and the lame walk. The lepers are cleansed and the deaf hear. The dead are raised up and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he who is not offended because of me." So sinabi lang niya doon sa dalawang emisaryo, tell John this, na ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakakarinig. Amen. And then, ang magandang ginawa pa ng Panginoon Hesukristo dito, as they departed, dito na tayo sa verse 7 till 11 ng Matthew 11, Jesus began to say to the multitudes concerning John. So, ang ginawa niya, nung tinanong siya ng dalawang emisaryo ni John, privately, sinabi niya, yan ba yung tanong ni John? Ito. Sabi mo kay John. Privately po ito ha. So, kinorek po ni John the Baptist yung dalawang emisaryo in private. Pero pwede niyang gawin ganito kung talagang masamang tao si ating Panginoon. Oy, mga tao, mga emisaryo ni John the Baptist, nagdudud sa akin. Nagdududa sila sa akin. Isipin nyo, tinatanong ni John the Baptist, ako daw ba yung Messiah? Ano sa tingin nyo ako nga ba Messiah? Pwede pang gumaganon si Jesus siguro, no? Pero hindi niya po ginawa yon. In private, kinausap niya itong dalawang ito. O sabi niya, ang ganda ng sagot niya, sabihin nyo kay John, ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakakarinig, ang mga pilay nakakalakad. In private. And then, nung nakaalis na po yung dalawang emisaryo, publicly, pinuri niya si John. Anong tawag doon? Grace. Bagaman hindi po deserving si John, pwede niya balikan si John eh. Alam niyo, pwede niya sabihin sa mga disipulong nandun, no? At mga tao, nakita niyo yung dalawang umalis? Emisaryo ni John yun eh. Nagdududa si John, pinsang ko. Pwede niyang sabihin, ano? Pero alam niyo pong ginawa ng Panginoong Jesus? Pinuri niya si John in public. Balikan natin, ha? Basahin natin mga sumunod na pangyari. As they departed, yung dalawang emisaryo, Jesus began to say to the multitudes concerning John. So marami mga tao dito. So ibig sabihin, hiniwalay niya yung dalawang disipulo sa karamihan. Pero pagkaalis ng dalawang emisaryo, nagsalita si Jesus. And sabi niya, concerning John, pinipraise niya si John, "What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind. But what you did, you go out to see a man clothed in some soft garments. Indeed, those who were self-clothing are in king's houses. But what did you go out to see? A prophet. Yes, I say to you, a more than a prophet. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you." Then verse 11, "Assuredly I say to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist, but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he." Pinuri pa niya si John. So ano pong matututuhan natin dito, mga mommies in the house? Kapag meron pong kailangan i-correct sa ating mga anak, let's do that in private. Para hindi sila napapahiya. Noong araw naalala ko, hindi rin healthy to eh. Alam niyo yung mga, sino dito nakaranas nung, yung nakasmile lang nanay, yung kumukurot na nakasmile. Private naman to, pastor, di ba? Yung katabi yung nanay nakasmile, yung anak na mimilipit eh. Mas maganda po, sabi mo sa anak mo, "Anak, dito tayo sa kwarto." So let's correct them in private. Huwag natin silang kinokorek in public. Mapapahiya po yung mga bata. Amen? And then, pag meron silang mga ginawang mabubuti, doon natin sila
i-praise in public. Di ba? Sa tingin nyo, mamahalin kayo, lalo ng mga anak ninyo? Amen. Amen. So, kung naranasan ninyo, kasi may mga tumaas ng kamay kanina, nakakurot eh. Kung naranasan nyo yan, huwag nyo pong i-transfer sa mga anak natin yan. Kasi meron tayong natututuhan yung mga admonitions ng Bible. Amen? So once again, pag sila po yung nagkakamali, let's correct them. Let us discipline our children in private and praise them in public. Amen, church? Amen. Galing ng Panginoon, ano? So Proverbs 22 verse 6, once again, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will never or not depart from it. Amen and amen. Galing ng Panginoon. So, as we end, balikan po natin question natin. As moms and grace, how do you secure your children in God's love? So this is our solutions. Admonitions to mothers. Number 1, review po ito. A mom should still correct her children regardless of their age and career. So once again, mommies out there, hindi po kayo best friend ng mga anak ninyo. Kayo po ay mga nanay. Responsibility po itong binigay sa inyo ng Diyos. Gampanan po natin. Amen? At hindi po tayo konsentidor sa ating mga anak. Amen? Nang sa gayon, alam nyo, naalala ko lang po dito, no? Kaya pala tayo hinaling tulad ng Diyos sa isang eagle. Alam niyo yung mga eagle, sila pala yung mga nagtuturo sa mga baby eagle nung kanilang mga pakpak at paano sila lumipad. Kasi, alam na mga eagle, sila po ay aalis sa kanilang nest. Maganda po ito para sa mga mommies. Huwag po ninyong hayaan yung mga anak ninyo nakadepende sa inyo. Yung tipong pag iniwan nyo, hindi na makakapagluto, hindi na makakakain, nga. Yung mga eagle, ang mga nanay, sila po yung nagbubukan ng kanilang mga pakpak, tinuturo nila sa mga baby eagle. Para pagdating ng panahon, wala na itong nanay, nakakakilos itong batang agila. At kaya niya rin pong spread ng kanyang wings. Hindi yung tipong, pag wala na si nanay, na tayo. Hindi po mahusay na pagpapalaki yun. Amen? Kaya pala tayo mga mananampalataya, hinalintulad tayo ng Diyos, hindi po sa uwak. Una, hindi maganda uwak. Hindi ka rin hinalintulad sa manok. Yung mga manok, pumipitik yun, di ba? Pag nakatingin ng manok, pansinin yung manok, pag nakatingin sa kaliwa, tumataas ang kanan. Pag tumingin dito, ano? At saka po ang mga manok, karamihan daw dyan may sakit sa kidney. Hindi po sila umiihi. Dagdag na lang yun. So that's number 1. Turuan po natin lumipad yung ating mga anak. Because mami po kayo, hindi po kayo basta best friend lang. Amen? Number 2, always affirm your children that they are loved. Sabi mo sa anak ninyo, kahit ano pang pinagdadaanan nila, anak, mahal kita, maging sino ka man. Kasi ganun din po naranasan natin sa ating Diyos Ama. In-affirm tayo ng Panginoon. Tinanggap tayo, undeserving tayo ng pagmamahal ng Diyos. And that is grace. Amen? Hindi man po tayo humihingi ng tawad sa Diyos, pero pinatawad na tayo ng Diyos pamamagitan ni Kristo Jesus. And that is grace. Amen. And number 3, correct your children in private and praise them in public. Pinaka-importante po ito. Kahit malalaki na po anak ninyo. Anak, pwede ba kita makausap? Amen. Ako po, pag may mga problema ganyan, kausapin nyo, mga anak ninyo. Dagdag ko lang ito, natutuwa lang po ako. Bilang parang nararamdaman ko, minsan nanay din ako eh. Nakakalimutan ko, si Abes, laki na eh. Pag tumatawid kami, hinahawakan ko pa rin sa kamay. Baka masagasaan eh. Nakakatuwa naman sa kanya, hindi siya nagagalit sa akin. Hindi siya nagsasabi, Daddy naman, hindi siya gumaganon. Ang ginagawa ni Abes, inaakbayan ako. Mga anak po natin, mas malalaki na sa atin. Sabi niya sa akin, parang ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin, Daddy, dito ka. Baka masagasaan ka. So nakakatuwa, yung mga anak natin, dahil pinalaki natin sila sa panuntunan ng Diyos, pag pinaparamdam natin yung pagmamahal natin sa kanila, hindi sila nagagalit. Because ay na-appreciate nila yun. Amen. And I believe na malaking bahagi po na we correct them in private and we appreciate them in public. So ako, I honor my children. And of course, I honor my wife. Although hindi po kami perfect as a family, marami pa rin po kaming natututuhan. And we praise God for Jesus and what He has done on the cross. Dahil ang dami po nating mga kaalaman na natututuhan
sa biyaya po ng Panginoon. And I pray na kayo rin po ay napapagpala sa ating pinag-uusapan. One last verse, and we'll end. Proverbs 31:26-28. Ito po mga admonitions na ito sa ating mga nanay. Kapag ito po isinaalang-alang natin mga mommies out there, alam niyo, ito po talaga ang masasabi namin sa inyo. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Alam niyo, maraming salamat mga mommies. Salamat dahil kayo po ay sumusunod sa mga paalala sa atin ng Biblia. At kayo po ay talagang pagpapala sa amin. Pwede ba natin palakpakan natin mga mommies? Kayo po ay pagpapala. Paano na nga kaya kung wala po kayo? So, sa atin pong church today, really, we praise, we appreciate, we acknowledge ang lahat ng mga nanay, even sa mga nanonood online. Napakalaki po ng responsibility na binigay ng Diyos sa inyo. At kami po bilang mga ama at bilang mga anak na rin. Also, it's our responsibility to be quick in appreciating you, acknowledging you. Responsibility din po namin yun. So, mommies, kayo po ay galing sa langit, ibinigay sa amin. Thank you for taking care of us. Amen. Amen. Palakpakan natin mga mommies natin. At isa pang pagpapala po dito sa ating church, ang mga mommies po natin, hindi lang sila masarap mag-alaga, masarap pang magluto. Amen. Amen. So mga kapatid, before we end, gusto ko pong kausapin ang ating mga mommies o marahil mga anak, mga hubbies na rin. O mga husbands out there. Kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoon, kasi hindi niyo po talaga, especially mga mommies, yung mga admonitions na ito, hindi po ninyo maisa sa katuparan kapag wala po ang banal na Espiritu sa inyong espiritu. Pastor, gusto ko maranasan na yun. All you have to do, sabi in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead. So all you have to do, magpipray po ako, just pray this prayer with me. Tanggapin po natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And then you believe in your heart that He was raised from the dead. Hindi po siya nanatiling patay. Buhay po siya. At narito siya para kalingain ka. Mami, marahil kayo po ay maraming problema kinakaharap sa inyong pamilya. It's about time na wakasan na po ito. So, i-acknowledge po natin ang Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoon today. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Mula sa inyong puso, O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Wala kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus ng Kalbaryo, inako mo lahat ng kasalanan ko. At maraming salamat, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At naniniwala po ako na ang aking Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli bilang patotoo na ako ay kalugod-lugod at matuwid na sa iyong harapan. Salamat, Ama. Amen at amen. Kung kayo po isa sa mga nanalangin na panalangin ito, manampalataya po kayo po'y ligtas na. And please join us every Sunday at patuloy po tayo matuto at pagyaman sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo po tayo, church. And mga online kapatiran po natin, join us as we sing this song. Na talaga naman pong marapat po nating papurihan ang ating banal na Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa Kanya mga iniwan ng mga panuntunan sa atin. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Come on, church. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. One more time, church. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions. And dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries. All creation cries. Oh, thank you, Jesus. You are holy. Holy, You are lifted high. Holy. holy.
forever. Holy forever. Come on, church. Taas po natin ating mga kamay. Papurihan natin ating Panginoon. People sing, Holy. holy, To the King of Kings. to the King of Kings. Holy. You will always be holy. Holy forever. Holy forever. One last time, church. You will always be. You will always be holy. Oh, Jesus. Dahil po, banal ang ating Diyos, nais po niya ang bawat kilos natin ay banal din. Pag sinabing banal, kadosh, tayo po ay kakaiba sa sistema ng mundo. Church, yung mga admonition po na meron tayo ngayon, ito po ay hindi kayang ituro ng mundo. Dahil ang nagturo sa atin ay isang banal na Diyos. Kaya po banal yung mga admonitions na ito. So, mami, mga nanonood sa atin online marahil, kayo po ay balot ng problema dahil po siguro sa inyong mga anak o sa inyong asawa. Pero hindi po huli ang lahat. Sabi po ng Biblia, cast your cares upon Him to Jesus. Why? Because He cares for you. Bilang nanay, meron din po tayong ama. Kasi may maternal side din po yung ating ama sa langit. So, wag po nating akuin ang pagbubuhat ng mga problema ito. Ibigay natin sa Panginoon. Why? Because He cares for you. Pastor, marami ng problema ang Diyos Dadagdag pa ako. Hindi po totoo yun. Hindi tama yun. Sa Diyos po, gusto niya ang mga problema natin. Siya ang nagpapasan. Kasi gusto niya, ang buhay mo ay magaan. So kung meron man po kayong mga problema pinapasan sa ngayon, kung kayo po ay nanay, kahit hindi nanay, tatay, mga anak, bigay natin sa Panginoon. Lagi ko po sinasabi sa church, ang assignment po natin, ang responsibility natin, let's just do the caring, or the casting, I should say. And let Jesus do the caring. Hayaan mong iparanas sa'yo ng Panginoon na sadyang nagmamalasakit siya sa'yo. Why? Because He loves you so much. So magpipray po tayo sa ngayon. Habang nagpipray po tayo, let's have this mindset na kapag binibigay natin yung ating mga burden sa Panginoon, gustong-gusto niya po ito. Dahil gusto niya magaan ang buhay mo. Amen, church? Hindi po niya gusto ang mga nanay ng tahanan ay nabibigatan sa buhay. Kasi ayaw po niya kayong maagang mamatay. Gusto niya nag-i-enjoy po tayo sa buhay. Kung meron man pong gustong happy ka, ang Diyos yun. So magpipray po tayo sa ngayon, paniwalaan natin na gusto ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. And that is a life na punong-puno ng buhay at punong-puno ng kulay. Yung bang tipong kahit nanay ka na, hindi ka magmumukhang pagod because ikaw ay nanay na punong-puno ng kapahingahan. Hayaan mong yakapin ka ng Diyos. So church, habang nagpipray po tayo, pwede po bang imagine po natin ang malaking kamay ng Panginoon na niyayakap tayo, especially mga moms ngayon, mga mommies. Hayaan mo yakapin ka ng Panginoon. Consent yourself to be embraced by God today and forevermore. Kasi yung iba po sa atin lumalayo sa ating Ama kasi pakiramdam natin hindi naman natutuwa sa akin ng Diyos Tuwang-tuwa sa iyo ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. So, let's close our eyes. Isipin natin, niyayakap ka ng mapagmahal na braso at kamay na ating Panginoon. Bakit? Kasi mahal ka niya. And that's the bottom line. Let's pray. Panginoon na aming Ama, salamat po dahil sa mensahe mo ibinigay sa amin, mga paalaala na napakaganda, panuntunan na mula sa iyong salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na ito po ay mailapat namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. At bilang pagsisimula, O Diyos, marami pong nanay sa ngayon ang nanunood sa amin at kasama rin po namin marahil dito sa church ang nararanasan po ang bigat ng buhay. Marahil sila po ay may problema sa kanilang mga kinakaharap na babayarin, sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa. Pero Panginoon, ang pakay mo ay isang buhay na ganap at kasiyasaya. Lord, may we experience heaven here on earth. Panginoon, pangako niyo po ito sa amin.
At naniniwala po kami doon sa pangakong yun. Dahil kayo po kapag nangako, dakila sa inyong katapatan. Church, buksan po natin ating mga labi. Sabihin natin sa Diyos ang ating mga kabigatan. Huwag po tayong mahiya dahil tayo po'y anak ng Diyos at siya pong ating Ama. At gusto niya na ibinubulalas mo sa Kanya ang iyong kabigatan. Ipabuhat natin sa mayamang balikat at malakas na braso ng ating Ama sa langit. Come on, church, open your mouth. Sabihin po natin ating mga kabigatan. Panginoon, sa iyong biyaya, naniniwala po kami na maiibsan na po mga kabigatang ito. At salamat, Panginoon, sa iyong salita. Pinagayaman mo sa aming kaluluwa. At Panginoon, ito po ay mamamasdan, maipapahayag sa aming mga pisikal na katawan, ang kagalakan, ang kapayapaan at kapahingahan. Lalo tigit sa aming mga nanay as we celebrate Mother's Day today. Lord, sila po ang pangkaraniwan nagpapasa ng bigat ng pamilya. Pero Lord, in the name of Jesus, right now, ano man po mga kabigatan po ito para sa mga kapatiran namin nakakanood na aming pananambahan at nakakarinig na aking tinig. In the name of Jesus, winawakasan mo na, O Diyos, sa mga pagod na ito. At kapalit po nito ay buhay na punong-puno ng kulay, kasaganahan at kaligayahan at kapayapaan para po sa aming mga nanay. At nang sa gayon, Panginoon, maapektuhan din po kami mga tatay at mga anak sa aming mga pamilya. Salamat po, O Diyos, dahil kinalingan mo na lahat na aspeto ng aming buhay. Kaya naman marapat lamang sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Na tayo magsabi ng isang matagumpay na Amen. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.